Bakit nilikha ng Diyos yung sex? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Na binabati ko po muna si Myra Gonzalez, Freya Hidalgo, and Joshua Hardin. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa dito sa ating Daily Devotions. Hello po muna kay Brother Ramon and Sister Arya ng Marikina. Happy anniversary po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Now, yung topic po natin ay sex and purpose. Yung sex po, tsaka yung purpose. Ano ba yung layunin ng Diyos? Ba't niya nilikha yung sex? So, sex is not merely physical pleasure, but a purposeful gift from God. In Scripture, sex is designed for union, procreation, and covenant faithfulness. It reflects God's intention for intimacy, fruitfulness, and holiness, pointing to His creative power and covenantal love. Now, yung pinag-aralan po natin kahapon ay Genesis chapter 1 verse 27 na itutuloy po natin yon sa kasunod na verse. So, sabi po sa verse 27, So God created mankind in His image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. So God blessed them, pinagpala sila ng Diyos, and said to them, Be fruitful and increase in number, fill the earth. Sa Tagalog po, sila'y binasbasan ng Diyos. Isipin niyo po mabuti nilikha sila bilang lalaki at babae. Okay? Lalaki at babae, hindi babae, hindi lalaki, no? Lalaki at babae. And then God blessed them. Anong sabi po sa kanila? At sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak. Yung isang purpose po talaga ng pagiging male and female is to fill the earth, no? Procreation. Kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami, punuin ninyo ang lupa. Now, ito po yung una nating katuruan ngayong araw, no? Bago tayo dumako sa procreation, ito muna isang purpose ng sex. The purpose of sex is pleasure. Pleasure. Ganun siya ginawa ng Panginoon, no? Na ma-enjoy talaga yung sex. Yung sex is meant for enjoyment. Pleasure talaga Ganun siya nilikha ng Diyos. Kakaiba Sabi dito, nung nilikha niya yung babae at lalaki, God blessed them and told them, you go and multiply. Isang dahilan kung ba't talaga magmumultiply yung mga tao, kasi yung means to multiply is pleasurable. Magbibigay talaga ng enjoyment. Hindi naman yung sex, hindi naman yung parang nakipagkamay ka lang sa tao and then mabubuntis na Hindi Sabi ko nga dun sa point natin kahapon sa devotion natin, yung sex, marami siyang layers Very intricate yung design ng Diyos. Merong exchange of energy and, merong union, merong spiritual side, merong physical aspect which is pleasurable. And then meron pa siyang spiritual, emotional aspect. At meron pa siyang aspect ng worship, yung papasalamat mo at pagpupuri mo sa Diyos. So the purpose of sex is pleasure. Now, hindi ka makakapag-sex in order to get pleasure. Yun naman yung hindi siya ganun. Yung pleasure laging mutual. Kaya yung sex hindi siya selfish na parang ikaw lang yung o isang party lang yung makaka-experience ng pleasure. Kaya mutual siya Hindi pwedeng isa lang may gusto, dapat dalawang may gusto. So the purpose of sex is pleasure. Tandaan po natin yan. Number 1, it's a gift of God. It's pleasurable. It's something to be enjoyed. Hindi siya binigay sa iyo ng Diyos tapos hindi mo ma-enjoy. It's meant for enjoyment. Kaya mga kapatid, kung ikaw may asawa, you can do that within the boundary of marriage, then go ahead and enjoy it for the glory of God. Pangalawa po, the purpose of sex is procreation. Kaya nakasulat po rito, and God blessed them and said to them, Be fruitful and increase in number, fill the earth. Yung design talaga ng Diyos para talaga mapuno yung buong mundo ng mas mabilis, Ginawa niya yung sex na
yung male genitalia and the female genitalia na talagang nagmamatch, na naghahanap-hanapin talaga ng mga tao in order for them to be fruitful and increase in number and fill the earth, para matupad nila yung another purpose, isang layunin ng Diyos na punuin talaga yung buong mundo. Now, as I've said yesterday, there's nothing wrong with sex. There's nothing shameful about sex. Sex is beautiful. It's a gift of God. It's holy and pure. Now, yung purpose ng Diyos talaga, originally, yung original design niya, ay yung buong mundo mapuno ng mga tao na nire-reflect yung image ng Diyos. God created people in His image, kaya nung inutusan ng Diyos yung unang tao, si Eva at Adan, na fill the earth, punuin niyo yung buong mundo. Basically, God's command is to fill the whole world with His image. Yun talaga yung gusto ng Diyos. Punuin yung mundo ng imahe ng Diyos. At mag-glorify si Lord. Mapuno ng glory ng Diyos yung buong mundo. That's the original design of God. Pangatlo po, the purpose of sex is praise. Praise, pagpupuri, pagsamba sa Panginoon. Now, kung meron kayong asawa, tapos nagsisex kayo, hindi nyo man lang pinapasalamat sa Panginoon yung sex, pagpasalamat nyo muna, before and after. Kung sa pagkain nga, di ba, nagpipray ka muna, Lord, thank you, this food is pleasurable. Ang sarap nitong pagkain na to, sinigang or cake or kung ano man yung favorite mo na, in my case, gusto ko dinuguan dun sa probinsya namin na lutong Mindoro. Gusto ko yun, talagang pagpapasalamat ko sa Panginoon sa dinuguan. Talagang, Lord, thank you dito, favorite ko to. I don't know kung ano yung favorite mo, Let's say ang favorite mo ay adobo or mechado. Siyempre, pag hinainan ka ng asawa mo, kaya kumain ka sa restaurant na gustong-gusto mo talagang kainan, you praise the Lord. Papasalamat ka pa. O kaya pag pumunta ka sa ibang lugar, todo ka papasalamat because of your appreciation of that place or nature. Mga kapatid, how much more kung ang pinag-uusapan natin ay sex? Hindi ba dapat talaga mas matindi yung pagpapasalamat natin sa Panginoon? Dahil sa sex na binigay sa iyo ng Diyos. Of course, within the boundary of marriage, that's pleasurable. You thank God for it. Before you do it, after you do it, you thank God for it because it's all about praise. Papuri sa lumikha, sa nagregalo ng bagay na yan sa inyong mag-asawa, So, the purpose of sex is praise. Yung sex, hindi lang yan pang sayo lang o pang kanya lang. Dapat mutual. At the same time, nauuwi sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Alam niyo, napakagandang perspective nga dyan, na yung tinuturo ko ngayon, na sex is meant for praise. It's meant to glorify the Lord, to thank the Lord, pasalamatan ng Panginoon. And I hope ganun yung maging perspective natin sa sex. Lalo-lalo na sa mga wala pang asawa, sa mga, or yung iba sa inyo, engaged na, Kung may ganyan kang perspective, talagang isipin mo na, teka, pagpupuri pala at pagsamba sa Panginoon, hindi ko pwedeng gawin to ng mali. Dapat gagawin ko to ng tama within the boundary of marriage para talaga malugod ang Diyos sa akin. So, the purpose of sex is praise. Pag sinabi nating pleasure, talagang design ng Lord yun Yung process na yun Talagang isipin mo mabuti how God designed it. Talagang design siya for pleasure. Perfect yung design ng Diyos. Hindi lang naman yan magiging perfect kapag lalaki sa lalaki, babae sa babae, di ba? Perfect siya for heterosexual, babae sa lalaki. Yun talaga yung design ng Diyos. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1, praise God for sex. Unang-una yan, Kung majority kasi sa mga viewers natin ay mag-asawa na, you praise God for sex. Yung sex ay nag-uuwi dapat ng papuri at pagpapasalamat sa Panginoon. And let me just read some verses here. Proverbs chapter 5 verse 18 to 19, sabi dito, "Let your fountain be blessed and rejoice in the wife of your youth." Habang bata pa kayo, do it often, A lovely deer, a graceful doe, let her breast fill you at all times with delight. Be intoxicated always in her love.
Napakatindi nga nito pagkakasulat, no? Be intoxicated always in her love. Pag binasa niyo po itong Proverbs na yan, basically advice yan ng magulang dun sa anak, na mag-asawa ka na anak. Enjoyin mo to. Kesa sa pumatol ka sa kung saan-saan dyan mga, mga tukso dyan. Mag-asawa ka na. Enjoy. Sabi dito sa 1 Corinthians 7:5, chapter 7 to 5, subalit dahil sa mga nangyayaring pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa at bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. Dapat ibigay ng lalaki sa asawa ang karapatang nito, gayon din naman ang babae sa kanyang asawa. So anong tinuturo dito ng Apostol Pablo? Mag-sex kayo for pleasure. Kasi maraming tukso, no? Kailangan magpakasal na kayo. Kung hindi mo mapigilin yung sarili mo, magpakasal na kayo, no? Nung girlfriend mo o boyfriend mo, hindi mo mapigilin inyong isa't isa, do it within the boundary of marriage. And then sabi po rito sa verse 5, huwag pagkaitan ang isa't isa. So, do not deprive one another. Kung hindi nagde-devotion, hindi pa napapanood na asawa mo yung devotion natin ngayon, ito yung quote mo sa kanya. Sabi rito sa talata na to, 1 Corinthians 7 chapter 2, huwag mo daw akong pagkaitan. Huwag pagkaitan ang isa't isa. Pero may maliban yan, ha. Maliban kung kayo'y mananalangin. There are times na magpe-pray lang talaga kayo, no? Pero pagkatapos noon, sabi dito, magsama kayo uli kasi marami na naman tukso. So, praise God for sex. Sex is meant for pleasure. Do it often, no? As much as you can within the boundary of marriage. Huwag pagkaitan ng isa't isa. And, enjoyin mo yung gift ng Panginoon. Number 2, procreate and have lots of babies. Sabi ng iba, yung procreation dito sa Genesis 1:28, pang kanila lang yan kasi wala pang tao, ngayon marami na, no? Hindi po totoo yun. Kung Christian ka, you have a Christian family, may Christian marriage, isawa kayo, pareho kayong Kristiyano, ang mindset nyo, kailangan magkaroon kami ng maraming anak, didisipuluhin namin to, magkakaroon kami ng Christian culture, Christ-centered family, at yung mga anak namin, palalaki namin ng tama, ng ayon sa kalooban ng Diyos. That's gonna be, glorious. That's gonna be glorifying to God. Yung ganong mindset. Procreate and have lots of babies. Gusto na ng Diyos talaga yung mapuno yung mundo ng kanyang imahe. And number 3 po, please your partner and vice versa. No? Again, yung sex, nilikha siya ng Diyos, hindi siya selfish eh. It's more on serving. You have to please other and vice versa. At ganun din naman siya. Now, mga kapatid, hindi po lahat, though majority dito may asawa na, no? Pero marami sa atin dito wala pang asawa. Paano yan? How can you praise God for sex? Well, you praise God by not having sex. That's how you do it. Wala kang asawa, paano mo sasambahin ng Panginoon? Di sambahin mo siya, na pigilan mo yung sarili mo, kontrolin mo yung sarili mo by the grace of God, by the empowerment of the Holy Spirit. Don't touch your girlfriend or boyfriend, no? Mag-set ka ng maraming mga guardrails, biblical guardrails na magbabantay sa iyo at sisikapin mo na hindi mo galawin yung girlfriend or boyfriend mo. That's how you praise God. That's how you honor God. Now, kapag mag-asawa na kayo, baligtad na. You honor God by having sex, no? By enjoying the gift of God. So, kung kayo naman, nakomit nyo na yung premarital sex, na kung meron man sa atin na ganun yung sitwasyon, kay Jesus, there's always a new beginning. There's always time to repent, but you have to do it now. Don't do it later. You repent now, and say sorry. At pag nag-sorry ka na, meron na mga guardrails. Next time, di na tayo pwede magkasama sa isang lugar. Next time, kailangan may mga gwardiya na. Things like that. Para po sa ating discussion, why is it important to understand God's purpose for sex? Bakit importante na alam natin yung purpose ng Diyos patungkol sa sex? Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, thank you for giving sex with a purpose rooted in your wisdom. Help me to see it as more than a physical act, but as a gift for love, unity, and fruitfulness. Guard me from the world's lies that cheapen or distort your design.
Teach me to honor the covenant of marriage and to live in purity. May intimacy in marriage be an expression of love, trust, and worship before you. Strengthen my heart to reflect Christ's faithful love in every relationship. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin ito, si Brother Josefino, at sa lahat po na nagiging partners natin. Thank you very much. Kasama po kayo na nagpro-produce ng mga videos na ito na umaabot po sa libo-libong mga tao. So, salamat po sa bawat isa sa inyo. Now, kung kayo po yung may natutunan, ipaalam niyo lang po sa comment section right below this video, and please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.